Yun, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron po tayong unboxing sa review ng ating bagong controller na si Nixie Warrior. So big shoutout po sa Nixie sa pagpapadala ng ating bagong controller. So check natin guys kung anong meron sa controller na to. Pero syempre, bago tayo mag-start, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng paklik ng subscribe button. Click mo na rin po notification bell para sa ating latest upload. So tara mga sir, unbox na natin. Yun, so ito na mga loads yung ating bagong controller from Nixie. This is Nixie Warrior. So ano siya guys, Bluetooth controller for NGC, Nintendo Switch, Wii at Windows. Ayun yung kanyang box guys, napakasimple lang no, pero ayan, kita nyo agad yung ating controller dyan. Sa likod, syempre nakalagay guys yung iba niyang mga features. So mamaya pag-usapan natin yan guys. Unbox muna natin yung ating Nixie Warrior. So big shoutout po sa Nixie, salamat po sa pagpapadala ng isang controller ulit. So ayan guys, open natin yung ating box. Ganda ng ano no, ganda ng mga box ng mga Nixie controller no. Talagang ano, in-effortan kumbaga. Ayan, so inside the box guys, ito na ang ating controller. Tanggalin muna natin diyan, tapos meron tayong mga ano rito, papeles. May nakalagay sa loob guys na we are here for gamers, okay? Tapos meron pa isang box nakalagay pack accessories. So open natin. So una guys, meron po tayong USB to C cable. Siguro this is for charging nya no. Tapos next, meron tayo dito parang adapter na ganun din, USB to C pero mas maigsi. And then, meron po tayo ditong parang back cover siya. Tapos meron tayong analog, pwede siyang ipang replace malamang dun sa ating Nixie. Tapos meron tayo dito guys, para siyang adapter. Siguro ano to, parang pang convert para magamit mo siya sa GameCube tsaka sa Wii. So yung itsura niya, may type sa ilalim na port, tapos yung ibabaw I'm not sure pero malamang tingin ko pang convert to para magamit nyo sa GameCube at sa Wii. Okay. So set aside muna natin guys yung mga ibang accessories, tapos syempre yung ating user manual pag gagamitin nyo siya sa sa GameCube, sa Wii. Kasi sa Switch and Windows madali lang naman no, kasi Bluetooth lang naman. Kasi ako guys, ang gamit ko lang naman is meron tayong Nintendo Switch OLED tsaka yung ating Steam Deck OLED, ayan. So dito ko siya gagamitin yung ating Nixie Warrior. So okay, open na natin guys yung ating Nixie Warrior para makita natin guys yung itsura niya. So ito na guys yung ating Nixie Warrior. Design niya guys kagaya ng GameCube controller na napaka-classic. So ayan guys ang ating harapan, meron pa rin tayo syempre yung ating YABX button. Tapos meron tayong dalawang analog dito. So ano nga siya guys, yung kasama na dalawang pirasong para siyang analog ring. Tapos ayun nga, pwede mo siyang i-replace ng ayan. Ito kasi nakalagay guys yung maliit lang, tapos meron siyang pang-replace na mas malaki, yung parang ganito. So depende sa inyo guys kung anong trip nyo gamitin. So meron tayong D-pad, tapos yung ating minus button tsaka plus button, tapos ito screenshot. Sa ibabaw guys, syempre meron tayong LZL tsaka RZR. Sa ibabaw guys yung ating Type-C port for charging. Ito yung likod niya guys. So parang meron siya dito guys. Yun, parang pang-open pala niya. Okay na, siya pala guys, yung kaninang kasama, yung pang-replace siya dito para yung niya, parang additional macro buttons niya. Pwede siyang ma-replace. Ayan. So, ayan. Ang itsura niya guys talagang ang ganda ng grip kasi yung dito niya mahaba talaga. So, mas masarap siyang gamitin kasi nga napaka-komportable, kumbaga ergonomic design. Tapos kung ka guys, batang 90s ka so mas ma-appreciate mo to kasi nga syempre GameCube days to guys, nostalgic, napaka-classic no. So, tara
try natin to guys sa ating Switch tsaka sa ating Steam Deck. Let's go. Una sa features guys ni Nixie Warrior is meron po itong Hall Effect joystick. Kasi guys, sa mga controller na mas mura or yung mga walang brand na controller is ayun po usually nagkakaroon ng mga drifting. So drifting kasi guys, na-experience natin yan usually sa mga mas murang controller or yung mga controller na walang brand, no? Kaya pag nagtagal siya or naluma na yung controller, minsan nga kahit kakabili mo lang maka-experience ka agad ng drifting. Ano to guys, di bale, sa joystick is minsan nagkukusa na siyang lumiko or gumanan yung character mo kahit hindi mo siya ginagalaw. So dahil nga may Hall Effect joystick yung ating Nixie Warrior, no? So hindi tayo makaka-experience ito guys, yung drifting in lifetime. Next guys, sa ating features is meron po tayong HD Rumble. So using Nixie Warrior guys, mas ma-enjoy po natin yung ating gaming dahil sa kanyang enhanced na vibration. So pag maglalaro tayo guys sa mga games, especially sa mga horror games, no? So mas ma-enjoy natin guys kasi talagang ramdam mo yung paglalaro using Nixie Warrior dahil nga sa kanyang HD Rumble na mas enhance dito kay Nixie Warrior. Next sa ating features guys kay Nixie Warrior is meron po tayong adjustable Hall Sensing Analog. So sa likod guys ng ating controller, meron po diyang guys, para siyang adjustan, no, kung saan yun nga pwede mo ma-adjust ang ZL tsaka ZR button mo. So click mo lang siya guys. Di ba, isi-switch mo lang siya guys pababa or pataas. So ano siya guys yung effect niya parang yung travel time niya. So for example, inangat mo siya. So pag nag-click ka guys ng ZR, mas mabilis siya na ma-click compare sa kapag naka-down. Ayan o. So maganda to guys sa mga sa mga FPS games, sa mga barilan, no. So with this adjustable sensing Hall analog, so ayun, mas madali tayo makakapag-trigger, makakaputok sa ating gaming using this feature. And last sa ating features guys kay Nixie Warrior is meron po tayong optical micro switches. So dito yun guys sa ating YXAV button, no. So pag ginamit natin siya guys, yun nga, 'di ba, meron tayong micro switches na feature. So ano siya guys, mas masarap siyang pindutin, mas satisfying unlike sa mga sa mga ordinarong buttons, no. So with this feature, so mas ma-enjoy natin maglaro, no, kasi nga parang kasi guys sa mga ibang controller na mas mura or yung mga walang brand na controller, no. So usually sa mga ganun ordinary lang mga buttons nun. Ito guys, naka micro switches, no. So ayun, mas matibay siya, tsaka yun nga talagang mas masarap siyang pindutin, mas satisfying yung tunog niya. Yun, so overall guys, no, sulit ba bumili na itong Nixie Warrior? Kasi ang price ito guys is nasa siya, 3,300, no. So medyo pricey. Syempre hindi mo tayo lahat guys na kaya mag-avail ng ganitong klaseng controller, no. So para sa akin, sulit siya kung meron kang Nintendo GameCube, Nintendo Wii, PC, Steam Deck, or Nintendo Switch. Kasi talagang magagamit mo siya dun sa lahat ng mga nabanggit ko, no. Pero kung gamit mo is Steam Deck lang or Nintendo Switch lang, kasi meron din kasi sila ibang model na mas mura dito. Nasa 2,000 plus lang, no. Kasi ito guys, ginawa talaga tong Nixie Warrior is, ayun nga, para sa mga classic gamers dyan na namamiss maglaro ng GameCube, tapos ng Nintendo Wii. Kasi yun nga, pwede mo siyang magamit doon. Pero kung gamer ka na gamit mo is Nintendo Switch lang or Steam Deck lang gamit mo, kumbaga isa lang, siguro mas marami pang ibang option ng Nixie. Kasi sayang kasi kung ito bibili mo tapos hindi mo magagamit yung ibang features nito for GameCube or Wii, no. So sayang. So mas okay siguro bili mo na lang yung ibang product ng Nixie na nasa 2.5 plus, yung talagang pang Switch lang or pang Steam Deck. Ako kasi guys, meron akong Steam Deck, Switch, tsaka PC. So pero usually guys, naglalaro ako sa Switch tsaka sa Steam Deck. So magagamit ko to kasi as pag gusto ko makapag-multiplayer, no, or kung gusto kong mag-dock ng ating Switch or OLED sa TV, so magagamit ko siya. And then kasi ako guys, kagaya ko na isang batang 90s, mga GameCube days, bukod sa magagamit ko to yung nga sa mga Steam Deck at Switch, kasi mga ganitong design kasi guys, kung di-display ko to, talagang kahit hindi ko siya nagagamit, pero naka-display lang, nakikita ko. So kasi dati guys, hindi ako nagkaroon ng nung bata ako, hindi ako nagkaroon ng GameCube. Wala ako talagang wala akong pambiling GameCube no. So ngayon na-experience ko na siya, no. Parang kahit titigan ko lang siya, naka-display lang siya sa ating PC or sa ating table. So parang
napaka-nostalgic. Baga nagbabalik yung mga araw ng kasagsagan ng GameCube sa akin. No? So, bukod sa gagamitin ko siya sa Steam Deck at Switch PC, so pan-display ko rin siya. So yun guys, diyan po natatapos ang ating unboxing saka review ng ating bagong controller from Nixie na si Nixie Warrior. At kung interesado kayo guys sa Nixie Warrior at iba pang products ng Nixie, meron po akong link dyan sa may description. Check nyo na lang guys para makapag-avail po kayo nito online. At syempre, maraming salamat sa panood mga sir. Kung di ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace!